Yan. So ito tayo mga kababayan, yung next natin na pag-uusapan, alam niyo sa totoo lang bobo po talaga itong mga DDS. Bakit? Ganito yan. Mga kababayan, itong mga DDS mga kababayan ay meron po silang ginanap na victory party daw ni Digong sa pagkapanalo bilang mayor ng Davao. So ngayon mga kababayan, actually, hindi ko naman talaga masisi kung itong mga taga Davao ay kung bakit ganyan sila. Utak nila yan. Hindi natin sila pwedeng balian ng liig, hindi natin sila pwedeng paluin ng magising, at hindi natin sila pwedeng kuryentehin para makalimutan nila na ang mamumunong mayor sa kanilang lungsod or syudad ay karton. Ito mga kababayan. Merong ginanap na victory party. Magandang gabi dyan sa iyo, Gerds. At siyempre magandang hapon dito sa The Hague. Nakikiisa sa victory party ni Davao City Mayor-elect Rodrigo Roa Duterte at PDP laban ng mga taga-suporta ni FPRRD mula sa Paris. Mahigit 80 taga-suporta ni FPRRD ng Paris ang lula ng double-decker na tourist bus na nagbiyahe alauna ng madaling araw mula sa Paris papunta dito sa The Hague para sa ikinasang victory party ng Duterte supporters dito sa Malvid Park. Ayon sa isang volunteer, kasama sa programa ang patuloy nilang panawagan to bring Duterte back sa Pilipinas, selebrasyon din sa kanyang tagumpay sa eleksyon kahit nakadetene dito sa ICC at double celebration sa mga tagumpay ng Duterte-endorsed senators na ibinoto rin ng mga Pilipino nitong nagdaang midterm election. Dumaan muna sila ang Paris contingent sa may detention center ni FPRRD. Mayroon din silang sulat at t-shirts para sa kay Tatay Digong. Pero hindi ito tinanggap dahil kailangan daw na nakalagay isang malaking sealed envelope. Mawit naman ang Duterte supporters sa harap na ngayon ay tinatawag nilang Duterte Street. Babalik siguro kami mamaya para ilagay namin sa envelope. Bibili muna kami ng envelope. We are stating our grievances towards ICC dahil hindi pa nila pinapalabas si President Digong. Kailangan na namin talagang lakihan na yung events dito. So yun po. Maya-maya lang ay Yun po mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, yun lang ang aking reaksyon. Alam nyo, sa totoo lang, para sa akin mga kababayan, ramdam ko na yung mga taga Davao City, ayaw lang talaga nila magsalita. Takot sila sa mga Duterte. Bakit? Kapag gumawa sila ng hakbang na hindi sang-ayon, natatakot sila kasi baka ipatumba sila. Naalala nyo yung bugaw na binugbog ni Pulong sa bar? Natatakot nga halos magsampa. Kasi nga, malalaking tao yan sa Davao, yung mga Duterte. So ngayon, mga kababayan, actually, para sila mga tanga. Pati ng mga DDS kahit hindi taga Davao. Alam nyo, sa totoo lang, kung ako, bakit ako papayag na magkaroon ako ng mayor tapos karton? Diba? Ngayon, mayor si Digong. Nanalong mayor. Paano kung darating ang araw na ang Davao may sakuna? Diba? Darating ang araw na sa Davao may sakunang darating. Paano tutulong ang kanilang mayor? Kung ngayon nga ang kasalukuyang mayor laging late, minsan lasing pang pumasok. Speaking, paano kung merong sakuna? Katulad na yan, may baha sa Davao. Nakita nyo, ipakita ko sa inyo yung baha. Ito ang mangyari kapag bumaha sa Davao. Katulad yan mga kababayan, binaha ang Davao. Katulad yan, ang tubig, ultimo ang palengke, pinasok na ng tubig. Di ba? Ngayon mga kababayan, tanong ko sa inyo, huwag niyong sabihin na ang mga taga Davao ay hindi nagre-react. Huwag niyong sabihin na ang taga Davao walang masabi. Napaka-imposible naman.
Hanggang kailan nyo ba itatak sa isipan ninyo na tanga, uto-uto kayo? Davao City ha, hindi mga taga Davao. Kasi ang Davao malaki. Pag Davao City, yun yung kung saan mayor si Digong. Tapos ngayon, mag-victory parade pa kayo. Tapos, kanina may napanood ako na isang victory parade. No? Victory parade siya. Pero, mga kababayan, habang nandoon ako, nanood, ay, bakit ganun? Nag-iikot sila at may parali-rali o paparid-parid pa sila, pero si Digong, karton. At saka, tignan ninyo ha, ang tubig, napakalalim. Ngayon, kung ikaw, taga Davao, kung kami nga sa Maynila dati, nagrereklamo kami na ang basura namin, ilang araw nang hindi nakuha, nangangamoy. Yun pa kayang tubig na ilang araw nang nandyan. Hindi ba kayo nahihirapan na ang bahay ninyo pinasok ng tubig hanggang tuhod? Hindi ba kayo nahihirapan na ilang araw na 3-4 na araw na kayong ang tubig, matulog kayo? Nasa ilalim ng higaan ninyo? Napaka-imposible naman mga taga Davao. Nakainom ba kayo ng 1 galong anesthesia? O di kaya nauntog kayo at nagkaroon kayo ng amnesia? Davao City, kailan kayo magising? Di ba? Ngayon ninyo ipakita na talagang magaling ang mga Duterte mamuno sa Davao. Bakit yung baha dyan, hindi nyo marisulba? Imposible naman na nagpakabulag, nagpakapepe, nagpakatanga na lang kayo. Biruin nyo, laging ipinagyabang ni Duterte, 30 years, 3 dekada na silang namumuno dyan. So, ilang 3 dekada din kayo magtitiis sa baha? Hindi man natin sabihin, every day may baha. Paano kung twice or thrice a year? Nagkakaganyan. Hindi ba kayo naaapektuhan yung pagpasok sa paaralan, yung inumin ninyo, yung tirahan ninyo, yung negosyo ninyo? Ganun na lang ba, mga kababayan? Kapag ang baha, sabihin nyo normal. Kapag ang baha, sabihin nyo mula sa kalikasan, wala kang magagawa. So ngayon, walang aksyon ang gobyerno ninyo dyan. Sasabihin nyo na rin, ganun na lang din siguro, immune na din kami na walang aksyon sila. Di ba? Anong tawag sa inyo? Di ba tanga? Di ba mga uto-uto kayo? Nasanay na rin po ba kayo na walang aksyon ang Duterte? At nasanay na din po kayo na ang baha paulit-ulit na lang? Di ba? Oo. Kung tignan ninyo yung picture ni Bato, yung mga tao nakasuot pa ng pang-winter, it almost summer na sa Germany ngayon. Temperature ay nasa 60 degrees na or 18 degrees Celsius. Luma na ang picture. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, no? Yes, natulog na talaga kasi nakahilik na sila, napagod sila sa pag biyahe, no, kanina. Pero at least ako, naka-live ako at hindi naman ako masyadong napagod. So ngayon mga kababayan, basta dalawa lang style dito. Kung si Batuman ay nasa Europe, ibig sabihin tumakas, or yung picture na yan, kung bago man o luma, ginawa niya lang yung scapegoat. Diba? So, mga kababayan, mga DDS, anong nangyari? Ganyan na lang ba? Ang mayor ninyo dyan ngayon, hindi pa nakaupo. Hayaan nyo na lang po, napagod kasi siya. So ngayon mga kababayan, eto na nga. Pagkatapos mga kababayan, na si Bato ay, eto nga, nasa dahig daw di umano, bibisita kay Digong, o either gagawin niyang scapegoat yung nasa dahig, tapos mag-apply siya ng asylum, at ito na nga, nag-victory party sila kay Duterte, pero yung mayor nila, cartoon. Diba? Anti-DDS ako and kay Ma'am Rosemary Cocoy, may galab shoutout po. Susunod nating mga kababayan, ito ang ating pag-uusapan. Akala ko andyan daddy, ganyan kasi hilik niya, sabi ni Ma'am Clarita. So ito mga kababayan, hinamon ng palasyo itong si
hinamon ng palasyo itong si Bato. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, saan ang ebidensya mo ba to na patunay na mayroong ICC investigator, no, sa Pilipinas? Wait lang po mga kababayan. So ayun, mga kababayan. Meron akong iano sa inyo na which is si Bato de la Rosa ay hinamon po ng palasyo. Di ba? Bakit wala ka sa labas, Kent, nag-vlog? Actually, gabi na po at actually nasa Hong Kong po kami. Pwede andun ako mag-live sa labas. Kaso lang malamig sobra sa labas kaya dito lang ako sa loob. Ngayon, mga kababayan, ganito po. Hinamon po ng palasyo si Bato na maglabas ng pruweba or ebidensya na meron na ngang ICC investigator sa Pilipinas. So ito po mga kababayan. Manghihingi lang po sana kami ng reaksyon doon po sa pagdating sa ICC. May sinasabi po si Senator Bato de la Rosa na paalisin sa Pilipinas yung mga ICC investigators. Andito ba sila? Andito ba sila? May information po ba ang Malacanang? Wala kaming impormasyon, hindi namin napag-uusapan yan. Although, syempre nakita ko na yan sa balita, di ba? Pero hindi ba dapat siya yung magpakita ng ebidensya na nandito? At bakit naman papaalisin ng Pangulo yung ICC? I mean, anong dahilan? Di ba sinasabi niya, may nagpipilit or may namumuwersa, tama ba ako? May nagpipilit na gumawa ng affidavit? Yung ibang mga uniformed personnel, tama ba? Tama ba ako? Parang may nabalitaan akong may nagpipilit nga raw po. Oo. Di ba kung may nagpipilit, well, senador ka naman, dati ka namang PNP chief, gumawa ka na, pagawain mo na sila ng mga affidavit para magamit mong ebidensya. Diba? Sa akin lang naman total, it concerns him. At personal yun sa kanya. Gumawa na siya ng paraan para mapakita niya itong sinasabi niya ganito. Mga kaservisyo, subscribe na So yun po mga kababayan, sabi ni Attorney Claire Castro na kung totoo man, diba, na meron daw ginawa ang mga ICC investigator na pinipilit daw itong mga retired police, no, na pasalitain at pagawain ng affidavit, no, na idiin si Bato at si Digong na totoo ang kanilang war on drugs. Maskin tayo mga kababayan, kahit hindi tayo PNP na sangkot sa war on drugs at kahit wala ng ICC investigator na pupunta sa Pilipinas, kahit tayo mismo kaya nating magtestigo, kaya nating magtestify kung totoo ba talaga na may war on drugs. Kasi bakit? Lahat po ng network noon, except kahit pinasara ni Tigong ang ABS-CBN, meron pong patayan na nangyari. At alam po natin na tayong mga Pilipino, ang inihalal na presidente na nagkaroon ng war on drugs ay si Duterte. At mismong si Duterte, inamin niya sa Quad Committee hearing na siya ang nag-utos sa war on drugs, either illegal or legal, akin yan. Inamin niya. So ngayon, kahit walang ICC, kahit tayong mismong tao, tayo mismong mga sibilyan at yung mga biktima na mga pinatay nila sa war on drugs, kayang mag-testify yun. So ngayon mga kababayan, alam naman po siguro ni Bato at senador si Bato, may power siya. Kaya nga nilang magbanta, kaya nga nilang birahin si BBM sa entablado. Tapos yung pa-file niya ng affidavit, di ba? At yung, di ba, nagbanta pa nga si Bato na magpapahiring siya sa Senado para imbestigahan kung bakit nandito iyang mga ICC investigator. Senador siya, number 3 siya sa pinaka ma-impluwensya na tao sa Pilipinas. So ngayon, bakit mga kababayan, at sabi nga ni Attorney Claire Castro, ni UC Claire Castro na maglabas siya ng ebidensya, patunayan niya. Hindi yung puro siya kwento kasi, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, the more talk
marami kang mali. Less talk, less mistakes. Di ba? So, ngayon, paano ka papaniwalaan ng tao na talagang meron na kung wala ka namang may pakita? Di ba? At bakit ngayon, mas inuna mo pang pumunta sa dahig kaysa sa mag-file ka dyan at maglabas ng ebidensya na nandito nga ang ICC investigator sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, according nga kay Attorney Cristina Conte, pupusta siya ng 100. Si Bato ang sunod na huhulihin. So ngayon mga kababayan, sabi ko nga sa inyo yung ginagawa ni Bato, either tatakas yan or either gagawin niyang scapegoat yan. Marami pa ngang nagko-comment dyan. Na hindi daw yun sa dahig or sa Netherlands. Kasi hindi daw ganun ang salita na a word ng pulis sa Netherlands. Either daw yun Germany or Austria. Ngayon diba, sabi ni Kaisen at Grace, so mas easy sa ICC na mahuli siya kasi nasa Europe siya. Hindi, ang problema kasi Sir Kaisen or Ma'am, na hindi porkit nasa Europe siya, pag naglabas ng warrant ang ICC sa Pilipinas together with Interpol, may possibility kasi na ngayon pa lang or bukas pa lang, lalakarin na niya yan at mag-file siya ng asylum. May possibility na pag inaprubahan yung asylum niya at pag inaprubahan nagpatulong siya kay Roque, may possibility kasi na hindi siya mahuhuli at dyan na siya manirahan sa Netherlands. Na which is yun ang ginawa ni Juma Sison. Naalala nyo si Juma Sison? Yung dating leader ng NPA na dating ni Digong, advisor niya nung tumakbo siyang presidente noong 2016. So may possibility na ganyan. Naalala nyo yung si Laila de Lima na ang sabi ni Digong papahuli na daw at aristuhin at meron pa nga nag-advise sa kanya na either mag-file daw siya ng asylum, tatakas na siya habang wala pa yung warrant. Ang sagot ni Laila de Lima, hindi ako duwag. Hindi ako pinanganak ng tatay kong duwag. Lalaban ako hanggat kaya ko. Hindi ako bobo. May utak ako. So, habang wala pa yung warrant, may possibility na pwede niyang gawin yun. Katulad kay Harry Roque. Diba mga kababayan? Kasi actually mga kababayan, pwede si Bato na mag-file ng asylum sa Netherlands. Bakit? Wala pa naman siyang warrant sa Philippines at actually hindi pa siya kinasuhan dito sa Philippines kasi wala namang nag-file ng kaso niya sa Pilipinas. Which is ang kaso na i-file laban sa kanila ay sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Diba? Kung naalala nyo si Laila de Lima, kahit i-search ko dito mga kababayan ha. Actually, hindi ko man ma-search ng tudo, pero yung si Laila de Lima na, di ba sabi niya, naglabas na daw na tawag dito, ipapa-aristo na. Na nagwala siya sa sa Senado. Anong sabi ni Laila de Lima? Ano agad ang kaya niyang, ano agad ang nasa isip ng kanyang mga kaibigan? Na nasa Senado siya. 'Di ba sabi ni de Lima, hulihin niyo ako. Kasi ura-urada, sabi ng ni Duterte na ipapa-aristo ako. Maraming nag-advise sa akin na tatakas daw ako at mag-seek ako ng asylum sa ibang bansa. Hindi ko gagawin yan. Hindi ako duwag. Sila mga lalaki, ginawa nila sa akin yan. 'Di ba? Kung naalala niyo, asan ba yun? Laila de Lima. Wait lang ha, mga kababayan.